Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila. And today we are going to make accessories or weapons for ZD Toys Venom 110 scale mga ma'am, sir. So ang balak natin dito ay yung right fist niya, lalagyan natin siya ng blade. So ito yung reference natin. Nag-cut out na lang ako ng cardboard. Yan. Tapos dito yung lalagyan natin ng plastic, na moldable plastic. Ito yung moldable plastic, thermoplastic beads yung tawag dito. It comes with, yan, nabibili to sa Shopee, ganito siya, beads talaga. Tapos pag ininit natin to, be very careful mga ma'am sir, ito hot water to. Magme-melt siya, na parang ganito, para siyang glue. Yan, para siyang glue. Pag naging glue siya, mainit na yan at moldable na siya. Ngayon, kapag nag-cool to, pag lumamig, very rigid to mga ma'am sir, kaya sobrang tuwan-tuwa ako sa material na to. Shout out to my wife kasi siya nag-recommend ng material na to sa akin. Okay? So yan, try natin i-mold yung blade dito sa kanyang right arm. Okay, kunin lang natin to. Yan, tapos tatanggalin natin yung excess water. Yan, pe-press lang natin. Okay, tanggalin natin dito sa paintbrush. Tapos, yan na, moldable na siya. Yan, tanggalin lang natin tubig. Okay? Yan, moldable na yan. Tapos ito yung reference natin na cardboard. Lalagay lang natin dito. Yan, para meron tayong exact, or hindi naman exact, pero similar na sizes. Kasi gagawa tayo ng 4 eh. Yan. Okay, tapos na tayo mag-sculpt. Ito na yung bago nating sculpt or design for the anti-venom na custom natin. So we have 4 spikes here sa kanyang shoulders, 1, 2, 3, 4. Tapos sa kanyang biceps or arms, 1 dito, 1 din. Tapos we have the Wolverine like claws, 3. Tapos dito yung kanyang symbiote longsword. Okay. So, ang gagawin natin dito next ay mag-apply tayo ng primer using Bosny Primer Gray. Yan, ayusin lang natin yung mga parts. Tapos, tatanggalin natin yung head. Tapos, tatanggalin din natin itong kamay. And, prep na natin siya for priming. Okay, nakagawa na tayo ng mga Venom accessories. And, yun nga, using the thermoplastic beads. And super satisfied ako sa material na yun. Super cool material. Nakapag-sculpt na tayo. Actually, nag-aaral pa rin ako kung paano makapag-sculpt ng iba't ibang accessories, effect parts. Ngayon, nakapag-sculpt na tayo ng spikes. So, I'm really happy with that. And, ayun, continuous pa rin yung pag-aaral natin, pag-research. Yan, ito yung weapon na ginawa natin, yung right hand niya. Teka, ito. Based dun sa, ayun, yung right fist niya, ginawa natin, yung long sword. Yan, yung weapon niya, yung mahaba yan mga ma'am sir. Yan, pwede rin mag-act yan as third foot niya para, kunwari, hindi niya na kailangan ng stand, makakatayo siya. Yan, pwedeng tumukod sa floor. Also, hindi naman siya, well, kahit medyo may weight siya, pwede pa rin siyang iangat ni Venom. Yan, hindi naman siya nagiging loose. Yan. May articulation pa rin. Actually, articulated pa to mga ma'am sir. Articulated na action figure. Yan. Ito yung weapon niya. Yan. Nilagyan ko na rin ng mga blood effects. Tapos, natutuwa ako dahil talagang maganda yung material, solid. If hindi kayo satisfied dito sa ginawa nyo, pwede nyo pang anuhin yan. Pwede nyo pang i-rework yan. Tatanggal, mainit na tubig lang. Yan. Kasi pag malamig na siya, solid na siya eh. Pwede nyo pang i-remold kapag binabad nyo ulit sa mainit na tubig. Hindi ko lang sure kung pag painted na, pwede pa ulit initin. Pero tingin ko pwede, pero masisira na syempre yung paint. So ito yung second, ganun pa rin, same lang, walang pinagbago, meron din pala tong base. Meron din akong custom box for this. Ayan, nagawa na natin yung custom box. Sa gilid, merong signature. Yan, title ng custom figure, tapos signature din. And then you have the Venom or the anti-Venom na face or logo. Actually face, kasi ito yung logo sa harap. Yan. Tapos you have 2 head sculpts. Ito yung pangalawa. Tapos meron din siyang blade.
Yan, parang blade spike. Yan. Meron din mga blood effects. Ito yung second one. Ayan, you have spikes. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos meron din siyang tentacles. Ito yung tentacles niya sa likod. Same lang. Hindi ko na rin binago to. Yan yung stock na Venom na ZD Toys. Wala na rin akong binago dyan. Wala akong minodify dyan. Ang minodify ko lang yung extra weapon dito sa hand niya. Tapos sa likod may spikes. Teka lang. Yan. Sa likod may spikes. Ay dito pala sa kanyang shoulders. Yan. Tapos dito, yun nga, we have the long sword. Tapos dito pala sa kanyang left hand, meron bone claws or parang claws ni Wolverine. Yan. 3 spikes. Tapos we have the base. And dito sa kanyang legs, merong dalawang spikes din. Yan. Magkabila. Tapos dito naman, shift tayo dito. Ito na yung color shift na version. Yan. Thank you again, clients from, ito Las Vegas, Nevada. Itong dalawa. Tapos, meron pa ako isang anti-venom sa taas. 3 yung in-order niya, papuntang Las Vegas. So, thank you very much, client. Yan. Yan. Tapos, meron pa, actually ito, yung isa pupunta to sa West Virginia. And yung isa naman sa, ano pala to? Miami, Florida. So, yan. Thank you very much, clients. Actually, ang isa nito ay $280 each. Okay, $280 each. Pag umorder kayo, actually yung promo ko, ano pa naman yun active pa naman yun habang ginagawa ko itong mga to. $280 each. Actually, baka mag-increase na rin ako kasi I'm getting too much demand for until the end of 2024, until the end of the year. So, I think magbabago na ako ng rate anytime soon. Pero, yung promo ko dito, $280 each plus mystery action figure custom. Tapos ship na yun mga momsir. Kasama na rin yung shipping dun. Yan. So kung mag-add pa kayo ng isa pang custom, mas malaki yung discount. Pag dalawa lang, halos maliit lang yung discount. Kung parang original price. Yan. Fixed price. Pag merong additional, pwede tayong mag-apply ng mga discounts. Ito naman yung Venom X Punisher natin. Yan. Meron din siyang weapon. Actually lahat to upgraded weapons eh. Lahat yan upgraded weapons. Yan. Pati si Color Shift meron. Pati si Venom X Punisher meron din. Upgraded din yung mga weapons niya. Pati yung base. Yan logo. May mga logos din sila. Yan. Ito Venom logo. Kung ano yung nasa chest nila, yun yung logo dun sa base. Yan. They have the logo here. Venom logo here. Venom X Punisher. Venom X Punisher. Tapos you have the anti-venom logo, ayan. Ito yung Venom, yung anti-venom dito naka-tilt pa right. Ayan, para mas dynamic siya tingnan. Okay? Ayan. So yun lang mga ma'am, sir, ma'am. Actually, meron akong tutorial kung paano ko ginawa si anti-venom. Actually, dito sa video na to, gusto ko lang din i-feature na, yun nga, nakakagawa na tayo ng mga sculpts like this. So in the future, gagawa pa tayo na marami. So, mag-aaral muna ako ng mga effects or mag-research muna ako sa YouTube kung paano gumawa ng iba't ibang sculpts using thermoplastic beads or moldable plastic. Super cool material and I'm really happy with the results. Clients are also very happy. Actually, dito, tuwa ako sa pwedeng ma-form yung kung ano yung naisip natin dun sa yung kung ano yung na-visualize natin, kaya nating i-materialize to something like this. Yan. Kung ano yung concept natin, pwede natin i-materialize. So yun, kaya tuwang-tuwa ako dito sa material na to. So yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.